Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang araw ng mga banal o santo. Isang kapistahan, isang dakilang kapistahan na pinagdiriwang ng buong simbahang Katolika. Ipinapakilala po sa atin ng ating mga pagbasa kung sino nga ba ang mga santo at kung ano ang mga banal. Simulan natin sa ating unang pagbasa sa pamamagitan ng isang pangitain na sulyapan o nakita ni San Juan ang langit. Nagkaroon siya ng pagkakataon makita at masulyapan ang langit. At doon, nakita niya ang napakaraming tao na nakaputi at lahat nagpupuri sa Diyos. May mga marka ang mga ito. At may nagtanong na isang nakatatanda. Ang sabi, sino ang mga ito? Ang sinagot, sila ang mga napagtagumpayan ang lahat ng matitinding pagsubok at pag-uusig. Yung mga nakaputi na tao sa langit, sila daw yung mga nagtagumpay sa mga pagsubok at pag-uusig. Lahat nung nasa langit, ang mga taong pinagtagumpayan ang matitinding pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng kabutihan. Ito po yung isang marka ng isang banal o santo na muhay sa pagsubok at pinagtagumpayan ito gamit ang kabutihan. Kaya nga 'di ba, kung babalikan natin ang lahat ng kwento
ng mga santo, yung maging yung mga paborito nating santo, lahat sila namuhay sa pagsubok at pag-uusig, pero pinagtagumpayan ito gamit ang kabutihan. Sina San Lorenzo, maalala natin, di ba? Pinapatatwa sa kanya yung kanyang pananampalataya, pero hindi niya ito ginawa. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pag-uusig, pinanindigan ni San Lorenzo Ruiz ang kanyang pananampalataya. Kahit namatay, kahit pinatay, inalay ni San Lorenzo Ruiz ang kanyang buhay. Lahat ng mga santo nabuhay sa pagsubok. Lahat ng mga santo, ang buhay hindi naging madali o masarap. Pero pinagtagumpayan ito gamit ang kabutihan. Kaya't kung ikaw ay inuusig, kung ikaw ay puno ng pagsubok sa mga panahon ngayon, isang senyales yan na pwede kang maging santo. Yung buhay natin na puno ng pagsubok, isang senyales na lahat tayo pwedeng maging santo. Pero hindi ibig sabihin na puno ng pagsubok ang iyong buhay, hindi ibig sabihin puno ng paghihirap ang iyong buhay, ikaw ay magiging santo. Hindi po. Kailangan meron ka pa ring gawin. Hindi ibig sabihin naghihirap ka, magiging santo ka na. Kailangan mapagtagumpayan mo ang hirap gamit ang kabutihan. At ito yung ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. Yung mga dumadaan sa pagsubok, pero ginagantimpalaan dahil patuloy sa paggawa ng kabutihan. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sila yung mga may hirap o naghihirap, pero sa kabila ng hirap, hindi gumagawa ng masama. Bagkus, umaasa sa Diyos. Marami sa atin naghihirap. Marami sa atin mahirap. Pero hindi lahat gumagawa ng mabuti. Yung iba naghihirap, kaya nagnanakaw. Nahihirapan, kaya nandaraya. Hindi po ganon. Ang pagiging santo, pinagtagumpayan ang kahirapan gamit ang kabutihan. May iba, kahit anong hirap ng buhay, nakukuha pa ring tumulong. Nakukuha pa ring magbigay. Yan ang pagpapakabanal. Pinagtatagumpayan ang kahirapan gamit ang kabutihan. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga nahahapis. Naalala ko yung kaibigan kong pare. Yung kaibigan ko, namatayan ng magulang ngayong pandemic. 2 magulang yung kanyang ang namatay sa kanya, no? Nung una, namatay yung kanyang tatay. Pero kahit na siya ay nagdadalamhati, siya ay nagbe-bless pa rin ng mga may sakit sa ospital. Yung mga na-COVID, bine-bless pa rin niya kahit siya ay nagluluksa. At noong mga panahong iyon, yung kanyang nanay nasa ospital din. Matapos ang 10 araw, yung nanay naman niya ang namatay. Ang saklap. Nagdadalamhati, nasasaktan, nahahapis, pero
patuloy pa rin sa kanyang pagpapari. Pwede naman siguro, no, kung nasasaktan ka, yung manahimik ka na lang, o wag ka na lang gumawa muna. Pero, alala ko siya na kahit nasasaktan, patuloy pa rin sa kanyang pagpapari. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Mahirap tuparin ang kalooban ng Diyos. Mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Pero kung pagtatagumpayan natin ito, kung pagsusumikapan natin ito, kabanalan ang kapalit sa atin. Lahat ito, mga pagsubok ng buhay. Lahat ito, mga pahirap ng buhay. Pero kapag napagtagumpayan, gamit ang kabutihan, magdudulot ito ng kabanalan. Sa misang ito, alalahanin po natin yung lahat ng mga sinusubok pero hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti. Naway katulad nila, tayo rin sa ating mga pagsubok sa buhay, manatiling gumawa ng kabutihan. Naway tayo rin, katulad nila, mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay gamit ang kabutihan. Amen.